Nagluto nga kami ng lechon belly, nag-iho ng isda at nagbudol fight dito sa bahay namin dahil paalis na naman nga yung asawa ko. Napakabilis lang talaga ng mga araw, parang kadarating niya lang ngayon nakaalis na naman siya. So yun nga, maaga kasi siyang gumising para bumili ng isda and bumili na rin ng karne sa Pandawan sa Mercedes. So nang pagdating niya naman, sumama ako dahil humingi kami ng tanglad sa kapitbahay para maipanlalagay sa lechon belly and para na rin magtanim. Humingi na rin kami ng pangtanim diretso. So yung ginawa ko lang naman is naghiwa ng sibuyas, bawang. And ito naman siya, hinawa-hiwa niya lang din naman yung karne para mas manood nga naman talaga yung mga seasonings na ilalagay namin. So dito po is walang recipe, kung ano lang yung feeling namin magpapasarap, yun na lang yung nilagay namin. So kayo bahala na kayo sa buhay niyo kung anong gusto niyo ilagay. Kung feeling niyo masarap, go. Nakakatuwa nga ang isipin na kasi dati hindi namin to afford na halos yung kalahating kilo is pinagkakasya sa 8 tao, but now sobra-sobra pa. Minsan isang kain mo 2,000, 1,000, 3,000. Kaya sobrang thankful talaga ako sa lahat ng blessings na nare-receive ko ngayon, and of course pinapangalagaan ko yun para naman hindi na kami bumalik sa ganong sitwasyon dahil hindi lang naman to para sa akin, para rin naman sa pamilya ko to. And once na may nag-improve sa buhay ko, syempre I've always shared it with my siblings and my mother and father, of course, kasi sila din naman yung reason why I worked hard, kasi nakita ko sa amin na naghihirap, and when I grow up ayoko ng ganito. And alam nyo ba, dahil nga talagang hindi kami masyado nakakakain ng masasarap noong bata pa kami, kapag nagkakapera ako, talagang puro sa pagkain ko na igagastos, kaya sobrang lumaki talaga ako. I mean, tumaba ako. So mga nakakakilala sa akin, nakakakita sa akin nung bata pa ako, sobrang payat ko, but now, Diyos ko, ang laki ko na, 62 na nga yung kilo ko eh. Anyhow, nakakatuwa lang talagang isipin yung mga ganong panahon, diba? Yung mga panahon na naghihirap ka pa, pero ngayon sobra-sobra pa. I mean, hindi naman sobra-sobra, parang nakakaluwag-luwag pa lang naman nga, kasi ang dami pa rin gastusan namin talaga na every time na magsasahod ako, malaki man nga, pero Diyos ko, ubos din po, minsan kulang pa. And ayan na nga yung si Simbo na nakikiabang-abang pa dyan. And ayan na nga, as you can see, dahil po palaging walang pera ang mommy nyo, ayan, dahil nga po nagpapagawa pa rin kami ng bahay, hindi pa rin kasi yan tapos, napalaki nga kasi yung pinapagawa namin na hindi ko naman inaasahan, Diyos ko. Anyhow, almost done na talaga siya, konting-konti na lang, magpapadagdag lang ng konting ganda pa, ng konting design sa bahay para naman syalang-syala na, kasi nagpagawa ka naman din, gumastos ka naman din, so itodo mo na. Ayan nga, nagpapalagay lang ako niya ng siruho daw, ewan ko ang tawag doon, basta siruho siya para hindi umula yung tubig. And ayan na nga, mukhang chicharo na yung lechon belly namin, but before that, naisipan namin na kumuha ng buko juice para naman talagang bonggang-bongga yung budol fight namin. O, diba, may buko juice, may isda, and may lechon belly, talagang pak na pak, mapapakain ka ng tambak. So ayan, pumunta nga kami dito kay La Papa Vic na nakatira na dito sa dating bahay nila nanay dahil diyan kami kukuha ng buko. Kasi ayan sa likod, o, diba, napakarami dyan ng buko, and then napakaraming memories din talagang maiisip mo kapag nakatira ka dati sa bahay ng mga lola at lolo mo, diba? Sino makaka-relate dyan? Sino nakakamiss ng lolo at lola nyo? Ako, namimiss ko na rin si tatay kasi si tatay is wala na do. Si nanay naman is okay pa, andito pa siya, malakas pa naman yun. Magbe-birthday pa yan ngayon, June 20. So ayan na nga, kumuha kami ng buko dyan, and then saktong-sakto lang yung mga nakukuha namin, and dinamihan na din namin yung juice para naman may mailagay ako sa ref. Akala ko may mailalagay ako sa ref, pero ubos din po yan. Ayan nga, si Orang siya yung napag-utusan namin dahil mahilig din daw siya sa buko juice. So ayan, go naman siya, pag-aya ko, largada agad kami. Ayan na nga, dahil pa tapos na kami niyan, hindi ko na nilalagay yung buko doon, kinakain ko na kasi ang sarap niya. At syempre, mas masarap ang buko juice kung may yellow and may gatas. Pero yun na nga, nilagay ko is condensed milk na lang, isang can. So okay na yan ha, hindi na siya masyadong matamis kasi matamis naman na yung buko. And ayan na, naluluto pa lang yung lechon. Diyos ko, nangangamoy-ngamoy na nga yung lechon. Parang sarap ng tuklapin yung buong balat kasi parang ang sarap-sarap ni ba ng balat, tapos sobrang crispy pa like this. Talagang ang crispy. O, diba, naririnig niyo yun? Napakasarap niyan. Tapos napakamalasa pa ng balat niya kasi ang sarap, ang dami-dami namin nilagay na pampalasa dyan. So, yun na nga, binigyan kasi namin si Papa Vic dahil nga humingi kami sa kanila ng buko, and syempre inaya din namin yung ibang mga tito and tita namin dahil sa pagbudol fight. Ayan na nga si Michelle, excited din yun kumain, and ayan, nagre-ready na nga ang sangkatauhan kumain. So, syempre tinanggal lang muna ang asawa ko dito sa kawayan na pinaglagyan niya, and yung alambreng pinaikot-ikot niya dyan para hindi mahulog yung karne. Kung naamoy nyo lang kung gaano kasarap talaga, kung gaano kahalimuyak yung karne yan, Diyos ko, maglalaway talaga kayo. Kahit ako nga pinapanood ko lang ulit, karang gusto ko nang gumawa. Kaya nga lang, walang mag-aasikaso, walang mag-iikot-ikot dahil wala yung asawa ko. Anyway, napakasaya nga nitong araw na to pag budol fight namin dahil napakaganda rin ng panahon, napakainit, and then napaka-presko na. Sa ilalim kami ng puno ng pahon na malapit ng lumaki yung mga bunga. Kaya ito na yung next na ibumukbang namin ng mga kapatid ko. Anyway, ayan na po kaming lahat. May kanya-kanya ng pamumuhay dahil nga excited nang kumain ang mga tao. So again, thank you for watching my videos, and please like, follow, and share.